Hello po, isang mapagbiyayang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. To God be the glory po ulit. God is being with us, to each and every one of us. Amen. Hari nawa po malusog pa tayong lahat. Bawat isa sa atin may maayos pa ding sasakyan. Bawat isa nakakabanding pa rin po natin kahit papano ang mga mahalagang tao sa buhay natin. Ang ating immediate family, ang ating original family, ang ating parents, ang ating mga special someone, ang ating mga anak, ang lahat ng mga taong pinapahalagahan pa natin. Hari nawa po may mga banding moments pa tayo sa kanila na ipinapahiram sa atin ang ating mapagmahal at mapagkalingang Creator through His begotten Son. Amen. Kumusta po tayong lahat? Marami pong mga nakakalungkot na balita, guys. Tutugtungan ko lang po ulit itong hindi pa tapos kasi, guys, itong season 28 ko. May konting kulang pa po. Kaya tatapusin ko po. Sana po bear with me. Pagtyagaan nyo pong tapusin, guys, kasi kahit papano po may katiting pong booster na lumalabas sa aking pananalita na pakiramdam ko po talaga may guidance ng ating Panginoon, kasi wala naman po akong masamang motivation na gusto ko pang makita ng lahat ng mga nakakakita ng content ko. Pangit po yung imomotivate pa natin ang kapwa natin sa magpapasama sa kanyang pagkatao, magpapaligaw sa paniniwala niya. Pangit po yun, guys. Iwasan po natin na tayo magpaligaw pa ng paniniwala ng isang taong hinahangad nating makakita ng anumang ginagawa nating content. Kasi aanihin din po natin yan, guys. Lahat po ng maliliit at malalaking masamang ginagawa ng isang tao alam po yan ng Panginoon. Kahit po sabihin pa natin ginawa natin talaga ng malihim, ng tagong-tago, hindi po yan pwedeng itago, guys. Kagaya po nung nangyayari dun sa isang bansa nung nakaraan na yung pong bansang sakop ng India, yung pong Bangladesh. Few weeks ago po nagkakagulo po dyan. Hindi po natin maipaliwanag kung ano talagang root ng pagkakagulong nangyaring yun na nagkakagulo po yung mga estudyante. Parang meron po silang pinoprotest na hindi po talaga agad mapagbigyan ng hindi natin alam kung government sa kanila o mismong sa mga eskwelahan nilang pinag-aaralan, pero pangit po yung ginagawa, nawawalan po ng human rights ng mga tao dyan. Yan naman po yung alam nating lahat, kasi nga po pumuputok yung mga balitang yan, trending. Tapos ngayon naman po yung isa din pong bansa dyan, sa India din po, meron po dyan pinatay na doktora, na resident doktor. So kabrutal-brutal po, few days ago pa lang. Siguro po napanood nyo na rin yan, alam na po yan ng milyon-milyong tao, kasi umiikot po yan, mga lehitimong broadcasting company pa po ang nagbabalita. So yan po legit man yan o may mali dyan, may exaggerated dyan na idinagdag o binawasan, kahit pa paano po nakakaantig po ang balitang yan. Ako nga po maya po dumadaan dito sa platform ko minsan po hindi ko na inaano kasi napanood ko na yung few videos. So pag inulit-ulit nilalampasan ko na po kasi nakakakabog po ng puso kapag ka pinapanood natin ng paulit-ulit. Isang babaeng hindi pa po ganun katanda, siguro po malapit na din siyang maging doktor. So humihingi po ng justice ang mga kapwa niya doktor. So, kabrutal-brutal po ang ginawa. Marami po, pati po dito sa bansa natin, mga kapwa natin Pilipino, OFW, lalaki man o babae, dumadanas din po ng mga brutality. Lahat po, guys, lahat po, bawat sulok po ng mundong ito. Yung iba pong mga bansa, minsan po talagang kaya nilang kontrolin yung balita sa kanilang bansa So, nakaka-alarma po kasi nga po tayo po talaga, guys, kahit po tayo mag-research ng sabay-sabay, talagang we are all living
in the most dangerous era ng mundong ito. Yan naman po ipinagpauna na ng ating Panginoon. Dadating po talaga sa siglo ng mundong ito, ng universe na to, ang maraming dilubyo, ang maraming kaguluhan, maraming patayan, maraming scarcities ng food, maraming scarcity ng drinking water, maraming gera, maraming dilubyo, maraming pestilences, maraming kababalagan. Paano po, padagdag po ng padagdag, hindi po nababawasan guys. Tapos ang mga tao po, habang papalapit nga po yung mangyayaring arpatyo, ay pasama po ng pasama, pabuyo po ng pabuyo, palubog po ng palubog sa kasamaan, hindi po aahon, hindi po aangat, lalo pang lulubog ng lulubog ang mga tao. Yung gumagawa po ng mga ganyang krimen, talaga pong walang Diyos ang mga yan. Wala pong kinikilalang Diyos, gumagamit po ng mga illegal na substance. Punong-puno po ng paghihiganti ang mga puso, punong-puno po ng kasamaan, ng pag-iimbot sa kapwa, mapababae, mapalalaki, mapasaloob ng isang pamilya kahit saang parte ng mundo guys. Lahat po ng kasamaan ngayon ay talamak. Lahat po ng mga kamatayan na parang massive deaths po, maraming aksidente, maraming kakaibang pangyayari guys. Kagaya po nung ito din, lately ko lang po din napanood, siguro month ago, na marami din pong nangyayari sa mga parting malapit sa Israel, bukod sa gera, na yung dati pong mga abandoned places na lupa, na mga disyerto, ay nagkakaroon po ng bumubulwak na tubig, na sinabi din po, hindi po natin alam kung yung tubig na yan safe inumin o safe gamitin, pero yan po ay nakasulat pala sa sinalita ng ating Creator, ng ating Lord Jesus, way back nung siya po'y nabuhay ng halos 30 to 33 years ang kanyang ipinanatili dito sa mundong ito. Pero ang ating pong Lord Jesus ay talagang nagpaulit-ulit na pong balik ng balik dito sa iba-ibang pagkakataon, sa iba-ibang tao na ginamit ng ating Creator bilang tagapagsalita ng kanyang makapangyarihang salita, ng kanyang mga prophecies. So, ayan po ay talagang nakasulat guys. Kailangan lang po talaga natin na sa panahon nating ito ay kumapit po tayo sa Kanya, sa Kanyang motivation, sa Kanyang mga tagubilin, sa Kanyang mga salita. Kasi kapag hindi po tayo kumapit, mawawalan po talaga tayo ng proteksyon. Matatalo po tayo ng buyo ng kadiliman, ng buyo ng masasamang espiritu. Kasi hindi po yan magagawa ng mga taong may takot sa Diyos. Kasi kung ikaw ay may Diyos sa buhay mo, hindi mo kayang pumatay ng kapwa mo. Hindi mo kayang manakit ng isang walang kalaban-labang babae o kahit bata po, kahit batang babae at lalaki. Inaabuso po ng iba-ibang violence na itinatawid ng mga taong di nating masasabi kung ito'y kamag-anak niya o ibang tao o kaibigan, kayang gawin yan sa mga taong walang kalaban-laban. Kasi nga po sila'y walang Diyos na kinatatakutan. Na yan po'y pinagpauna na ng ating Panginoon, na kailangan po talaga'y mag-iingat tayo. Pero yan pong mga pangyayari yan, yung mga sobrang violence po ay ginagamit po yan ng Panginoon sa isang mahimalang pangyayari dahil mayroon po siyang kinakatok. Maaaring ito pong bansang ito na may mga ganitong pangyayaring sobrang brutal na violence, meron po diyang ipinapahiwatig ang ating Panginoon. Kaya shout out po sa mga namamahala sa mga bansang yan na punong-puno ng violence, super violence na mga insidente na karumal-dumal na pagpatay, kawalang human rights sa kanilang mga nasasakupang tao. So, nakaka-alarma po guys, nakaka-alarma. Magkapit-bisig po tayo, mag-pray po tayo, ipag-pray po natin ang mga kapwa-tao natin. Na sana po magkaroon din ng konti pang kapayapaan sa bawat sulok ng mundong ito habang papalapit. Kasi sa kalagitnaan po ng mga kaguluhan na yan, sa kalagitnaan po ng mga dilubyong yan, ay bigla pong mangyayari yung biglaang pagpili ng ating Creator. Kaya magpaka-alerto po tayo guys. Sundan nyo pa po, ito po ay isa munang POV at shoutout. Ito pong part na to, WWTH Season 28, bali part 28E. Bear with me guys, tatapusin ko na po itong Season 28 ko para po makapagbukas na ako ng bagong season ng WWTH. Thank you po for watching. To God be the glory po. Ingat po tayo palagi. Pray a lot and
And be focused and be vigilant. Amen. God bless us all po.